Mga kada dito sa Kada Mustahan ay marami na po tayong nakakwentuhan ng mga bisita, mga sikat at tinitingalang celebrities na nagbabahagi ng kanilang mga kwento. Mga kwento ng pagkatalo, pagkapanalo, mga kwento na nagpaiyak, nagpatawa, mga kwento na nagbigay inspirasyon para sa ating mga kada. Pero ngayong umaga, eto na nga. Ano mangyayari, Em? Espesyal ang ating Kada Mustahan dahil for the first time, ang makakakwentuhan po natin. First and last. First and last. Ito mga tao sa likod ng camera na bumubuo po at punong abala po sa lahat ng ginagawa namin dito sa Kada Umaga. Kaya naman, wag na nating patagalin pa. Let's all welcome. Nandito na sila, ang creative team ng Kada Umaga. Meron tayong Jerfy Daco, Nina Cruz, Ferdy Aguas. Kasama rin natin ang ating mga hardworking researchers. Yes, Sila Love Pintos. and si Julian Narag. Yan. Bati muna kayo sa inyong mga followers at mga fans. 안녕하세요. We are. Umaga. Nakagawa pa kayo We are Team KU. Nahawa na kayo sa mga bisita natin na one for all for one bumate. O bumati muna kayo. Yes. Sabihin niyo sa kanila kung sino-sino kayo ngayon. Hi, I'm Ferdy Aguas. I'm the head writer, SP, and writer for Kada Umaga. Konti naman ang trabaho mo. Hello po, I'm Nina Cruz, writer, segment producer po. Yee! And AE. Hindi niya cam 6 ka daw. Hello po, morning mga kada. I'm Jeffy Daco, segment producer and writer. Yee! Hello po mga kada, ako po si Julian Narag. At ako naman po ang program researcher ng Kada Umaga. Good morning po. Ako po si Love Quitos, researcher ng Kada Umaga. Ganda naman. Grabe. Buti gising kayo. Kakaunti lang ang matulog nito mga to araw-araw. Bigyan sila ng ng idea. Ano ba ang what is life like para sa mga creatives ng Kada Umaga? Sige, simulan na natin sa pinakamatanda. Aminado naman ako doon. Nagsimula ako Kada Umaga doon pa lang sa 6 a.m. time slot natin. So, magkaiba yung buhay noon kasi noon kailangan maaga gumising. At least ngayon nung naging 10 kaaga yun? Actually, hindi na ako nakakatulog. Pero noon kasi work from home. Hindi, So, kailangan, hindi work from ka home pa noong panahon na yon. So natutulog. medyo maluwag. Ang mali nga lang noon, pagkatapos ko magsulat, kung airing na natin ng 6 to 8, doon ako tulog. Yun yung nangyayari no, kaya hindi ako nakakasama sa mga meetings. Pero ngayong 10 a.m., ayan, nakakapasok na. Normally, tutulog ako ng 1:00, tapos gigising na lang ako para i-check yung scripts, and then pasok ng 7 a.m. para makaabot dito sa call time natin. Yun naman sa kayo. Grabe hard work. 1 a.m. Kayo naman. Paano ba nag-uumpisa? Dapat sina Love muna, sina Jules muna na mga researchers. Paano mabuo? Paano nabubuo ang isang Isang episode? Magre-research muna ba kayo, Yes po. Love? Usually, tinitignan namin kung ano yung mga pwedeng makarelate yung mga manonood, ano yung trending, ano yung viral. Then, ipapa-approve namin yun sa mga writers namin, sa head writer, ipipitch namin yon. Tapos sila po yung magde-decide kung magandang pag-usapan sa program natin, makakarelate yung mga viewers. From there po, kukontakin na namin yung pwedeng Mga nahanap. i-invite. Yes. So parang nila-line up nyo yan, nagmi-meeting kayo, nila-line up nyo, ganon. Yes, nagmi-meeting kami sa panaginip namin. Hindi, nagmi-meeting kami, even during live. Nagbabatuhan na yan. Oh, may viral dito, may uso. Tapos minsan yung suggestions from the host, pinipick up namin. Yon, maganda rin para mabuo yung isang buo. Mahirap kasi isang buong linggo actually. Hindi ganun kadali bumuo. For Not sure. 2 Tapos hours. daily. correct. Tapos 2 oras. So minsan, Tapos ito na po yun. dami namin, di ba? Biro mo, 2 oras na programa na daily. Itong mga ito, ang bumubuo. Jules, saan ka kumukuha ng mga ideas ninyo ni Love?
Madalas ngayon po ay sa social media. Parang yun na po yung parang source namin ng mga topic, ganyan. Kasi yun nga, relatable siya. So parang mas maganda din nung nakikita agad ng publiko sa social media. So parang yun na rin nagiging source namin ng mga Doon mo topic. nakikita yung parang pulso no, ng mga Exactly tao. po. Ano ba yung Pinag-uusapan mga ngayon, ganaps nila? mainit. Oo. Tapos, when do you guys come in, Jerfy and Ninya? Once approved naman na po Pag yung na-approve topic, na. ayun na, assign ni Kuya Fred sa amin kung anong segment. Yung, minsan may mga specialty kami na, eto dito ka, pag kusina si Ate Ninya. Parang o minsan volleyball lang minamain- yan, no? minamain Mind. namin, ay parang okay to, Pang isulat. mami, si Pang Nina live din. save. Pang live save. Mine. Ano ang topic na pinakaayaw nyo? Topic or segment? Or segment? Ano kayo, parang challenging for you, Oo. ganon. Sa akin yung Pinakamahirap. alam na dish, kasi hindi talaga ako magluto. So wala akong alam sa kusina. So hayaan ko na si Ate Ninya yung sa kusina. Ayun, perfect kaya Ako Niya ay, yan. ang mahirap po yung kapag may mga calamities. Di ba Ay, bumaragan oo, tayo? no? So syempre halos lahat ng mga experts, kumbaga ahead of time, yung iba nakapag-coordinate na, and then tayo kasi kumbaga by 10 tayo eh. So yung iba po nasa remote na, on duty na. So ayun, yun yung isa sa mga challenging po. Kaya talagang magbubuklat ka ng mga nasa phone book mo. Kasi yung mga contacts mo pa before para makapag-connect dun sa taong kailangan natin makausap. Alam ko yung super challenging sa inyo. Pag merong nagba-back out bigla. No? How do you guys do that mentally? Like, how do you cope with it? Kasi Among live family? tayo, Yeah. di Kasi ba? live eh. Move on na lang. Wala na magagawa. Ang galing mo dyan sa pag-move on, no, and then Ferdy? hanap Oo. ng kapalit agad. Kailangan mabilis tayo eh. Hindi pa pwedeng, imbis na parang tumigil na yung mundo natin, since kailangan natin umisip agad. So usually may backup na kami. Kaya may games tayo. Alert dapat. Yes, oo. Ako gusto ko na sagutin yung pinakamahirap. Sa akin lahat yung buong show. Bakit? Ipapaliwanag ko lang. Ipapaliwanag ko. Hindi kasi, imagine niyo kada umaga is a magazine show na ang host mo puro babae. Tapos ang head writer mo lalaki. Diba? Actually, si Miss P, nung sabihan akong mag-head writer ako, i-assume ko yung head writer post, medyo natakot ako kasi mahirap ilagay yung position ko sa isang bagay na hindi ko naman na-experience. Diba? Parang, teka, dysmenorrhea, susulat ko ba yun? Diba? Paano ko siya susulatin? Pero I took it as a challenge. Nandiyan naman yung ibang team na babae na pwede ako magtanong sa kanila at kumuha ng research. Kaya nagagawa namin Alam mo, siya. lahat may purpose eh. Oo nga, Feeling ko para maintindihan mo rin mga needs ng mga women. Babae. Ay, totoo. Ferdy. Diba? May reason talaga. Biglang Sabi call nga lang out, niya. diba, Ferdy? Another thing pa na challenging, etong si Ate Ninya, kasi may family na. So, paano mo nababalance yun? Being a mom, tapos nag-work ka pa dito, na alam naman natin kapag ganito yung work, wala yan na 8 hours na parang office hours, di ba? So, paano mo nababalance yung time na yun? Actually, mahirap po. Kumbaga, talaga magpupuyat ako. Kasi wala naman po akong yaya. So, ayun, yung anak ko naiiwan ko sa bahay mag-isa. So, pag uwi ko from work, hapon na tayo umuwi usually. So, ayun po, mami duties, magluluto, ano yung mga assignments niya, projects, may mga bibilihin. Tapos, athlete pa siya. So, ayun, badminton. So, ayun po. Ay, meron na, pwede ka bang pwede ko bang susugan? Pwede susugan. Nakakatulong na nandito si Miss Tel. Diba? Oo, na 25 din si Mr. ni Ninya. Nakakatulong ba na ako sa gabal? Yung totoo. Sakto lang. Kasi ano po eh. Hindi kasi, even before, Sound engineer po namin si even Mr. before, ano po eh, ano kami, parang hindi kami mag-asawa. So pag kailangan ko, Juman, kailangan ko ng lapel, ganyan. So nagkikita lang kami usually even out of towns. Dead ma, talagang Trabaho, focus po sa trabaho. trabaho. Magkikita mo lang kami usually pag breakfast ng lahat. Ganyan, lunch ng lahat. So talagang ayaw niya yung pag may lapses ako, even yung team, pagagalitan niya. So walang exemption po. May share ako, witness ako dyan, sinasabi niya. Ano yun? Meron kami isang segment Chismis dito mo, go. na banda, hindi yata niya na-brief. Kasi naman hindi ang ginagawa, i-brief muna o biglaan. Ayan, Nag-explain. Diba? Ngayon, Nag-defense. kailangan pa na ng malakihang setup. Hindi audio man, sound engineer. So, sinong segment to? Akin yan. Akin yan, Kuya Birdie. Paano ko ipapaliwanag? Ako nang bahala.
Pero pagdating sa trabaho, wala akong masabi sa team na to. As in, sobrang saludo ako sa hirap na pinagdadaanan nila everyday. Diba? Pero para yan sa mga kada natin, kaya ginagawa pa rin natin to hanggang ngayon. Si Jerfy, ano yung Si Jerfy kasi nagsusulat yan ng mga opening namin, yung mga trending balita and happenings. Siya din in charge of Pinoy Inspiring Amazing Stories. Anong mga balakid sa pagsusulat ng mga segments na katulad nun? Siguro po yung pinaka-challenge talaga doon is yung yung kailangan minsan maunahan mo or sabayan mo yung social media. Kasi yun yung mabilis Yun yung fast-paced competitor ng TV. Totoo. So, dapat tayo... Sinusulat mo pa lang, nakapost na sa kanila Yun minsan. nga So, minsan, ano yung gagawin mong kakaiba na hindi nila nabalita? Ano yung mga kakaiba na hindi nila nasabi? Yun yung ibibigay natin dito sa TV. Sa lahat ng segments na under you, ano yung pinaka-favorite mong gawin? Siguro po yung Binibining Emma. Kasi, kasi labas yun So, mas mahirap siya. Pero mas fulfilling siya pag natapos. Pinipiga kasi talaga yung utak mo doon. Opo. Kasi doon, minsan walang script. So, kailangan mo gumawa on the spot. Ang galing din naman ni Jules. And mahirap siya kasi limited yung sources mo pag nasa labas ka. Compare dito sa studio, mas kontrolado mo, mas makakahingi ka ng tulong. Pero pag sa labas, kami-kami lang din. Cameraman, kami lang. Tapos kami lang talaga ni Emma. Wala kaming prompter. So, mismo sulat diretso or minsan bulong na lang agad kay Emma. Binibining Emma is the segment that's all about pageantry and beauty queens. Oo, na pinupuntahan ninyo pag Yes, may mga events or pageants. Ba't parang naiiyak kayo? Kasi mahirap talaga, 'di ba? Na araw-araw. Tapos paano ninyo nalalampasan yung mga times na, syempre, it's always you, every day, ikaw, Ninya. Yung, hindi ba kayo nagkakaroon ng mental block? Paano nyo nalalampasan yung ganong klaseng challenge na, Or minsan, nasasabaw. parang 15 minutes ka rin Natitinola. nakatingin doon sa laptop mo, wala ka pang nasusulat kahit period. Paano nyo nalalampasan yung ganon? Ako, naliligo ako. Kahit madaling araw, parang feeling ko na-refresh ako. Para minsan, feeling ko, pag naligo ako, minsan may pumapasok sa utak ko na ideas. So after nun, parang feeling ko, brand new day. So, magtutuloy-tuloy siya ulit. Brand new body. Sa akin naman, fortunately, parang hindi ko pa naman na-experience yung mental block. Hindi naman sa parang mental red, mental green, mental blue. Pero mental block, parang hindi pa. Hindi ako, seriously, talaga ba, Kevin? Hindi, sa akin, ang ginagawa ko na nagbe-break lang ako. Hindi man sa wala akong maisulat, pero hindi ko gusto yung sinulat ko. Mag-break lang ako, maglalaro ako sandali, kakain, yan. Tapos after nun, dire-diretso na uli. Yun siya. Parang ilalayo mo muna doon. Oo. Kasi ako, simula nung, para lang sa kaalaman ng lahat, di ba? Hindi po ako graduate ng Masscom. Ako po yung Industrial Engineering graduate. Lapit Lapit nga, di ba? Sobrang connected. Grabe. So, kumbaga parang sa akin, siguro, naswerte na rin ako na yung ideas, natural na nag-flow Kaya tuloy-tuloy lang yung naiisip ko. Tapos, pangit man yan o hindi, saka ko na lang iisipin, saka ko na lang i-improve. Kailangan mailabas ko lang muna siya. Yun ang ginagawa ko. O alam na natin, mahirap mag-produce ng 2-hour daily show. Pero why do you guys do it? Sweldo. Bukod sa Kay Judith. bukod sa pangangailangan, Bukod kay Judith. Mahal na yung show. Yes, totoo. Tapos Bakit? ako din, same kay Kuya Ferdy, ang layo din po nung si Kevin. Ang layo nung course ko. So HRM po ako, tapos first ko po to sa production. Ang ganda lang ng PIA. Kasi ma-inspire ka talaga kapag nag-research ka sa kanila. Ang ganda kasi ng kwento nila. Talagang ma-inspire ka. Totoo. tama. Na ito yung mga kwentong hindi maririnig ng mga kada natin kung hindi nyo na-research, kung hindi natin nailabas, hindi nyo naisulat ng napakaganda na talagang tumatatak at nagmamarka sa kanila. How about you, Jules?
Ako parang pangarap ko sa media talaga. So, graduate ako ng communication. So, parang ito talaga yung dream ko na trabaho sa media. Then, thankfully, at least nagagawa ko siya. Kaya masaya-stress sa akin. Kahit sobrang stressful. Why kada umaga? This year lang ako na-promote para for the information, karamihan. Galing ako sa isang mga programa na hindi ganito yung treatment. So parang bago siya sa akin, then why not try something new, ganyan. Yung dream, sweet naman, hindi nightmare. Oo. Well, nasanay din ako sa past work ko. So, ayun, okay lang. Na sa akin yun? Parang karaniwan na sa akin. It's part of it na rin And, kasi. I'm enjoying the show. So, I think that's the best part. Gusto ko sila kilalanin kung saan talagang yung forte nila, kung ano yung, di ba si Jules, sabi mo galing ka sa ibang programa na iba yung concept, di ba? Iba yung tema, kumbaga. Kayo naman, si Love, iba naman yung ginagawa before. Si Jules. Si Jules, si Jerfy. Ano ba yan? Jerfy. Ito po si Diana. Host po natin siya. Ito po si Jerfy. Si Jerfy. Writer po natin yan. Hi, nice to meet you. Would you like to work on Kada Umaga? Kasi yung ako din with Kuya Fritz and Ate Love, iba din yung undergrad ko. So, graduate ako ng accountancy. And then, Math! layo din. Wow! So, 2 years ago, iniwan ko yung accounting job ko para i-pursue yung passion ko talaga, which is writing. So, ayun. And then, nung nag-start ako sa ibang network, parang akala ko, gusto ko ng reality. Pero nung napunta ko dito sa morning show, una kong pinoblema, hindi ako morning person. So, yun yung una kong challenge. And then, hindi ako sanay sa magazine show. So, parang yun yung pinaka-naging challenge sa akin. And now, masasabi ko na, feeling ko na enjoy ko na siya. Kasi parang every time na kapag nabibrief namin kayo, tas ito yung isi-share natin sa mga kada natin, and then, maganda yung kinakalabasan. Parang mas nakaka-fulfill sa sarili na parang, ay, nagawa namin to. Tapos, natuwa yung mga audience, natuwa kayo. And yun naman lagi yung goal natin. Kaya, ayun po. Very much into film ka rin, no? I always Mas see nauna you. lang sa film, tapos parang na ako sa TV. Ikaw naman, naman, Nins, what makes it worth your while? English dapat yung sagot, ah. English din ka, kasi English yung tanong ni Mama Pierre. Isa sa mga institusyon sa TV. Englishin mo yan. Despite, the challenges and the sacrifice you have to make as a mom. Pang Mrs. KU dapat, Ate Nins. Diana. And, ayun po, ako po kasi coming from in other networks, so morning show 13 years. So yung Morning expertise show ko din, po diba? doon, yes, expertise ko po doon is yung live remote. So yung maraming tao, magulo, ikaw kakamada lahat, multitasking. Ikaw yung director, ikaw writer, ikaw PA, lahat-lahat po. And then nung napunta ako dito, so naabutan ko pa Miss P yung 5 po kayo. Yes. And then nag-transition na 3 na lang po kayo. To tell you honestly po, may mga offers sa labas. Yan, all of us po. Pero hindi ko... Katapat. Actually talagang parang ang sarap i-grab. Kasi ang laki ng doble-doble yung ino-offer sa akin. Pero po, nung sinabi sa akin, sige start ka na, ito yung salary mo. Sabi ko, paano po yung kada umaga? Sabi ko, hindi ko kayang iwan. Sabi asawa ko, ikaw, choice mo. Sabi ko, hindi ko kayang iwan yung kada umaga. Sabi ko, honestly, kahit po napakahirap, kasi puyatan talaga eh. Puyatan, papasok ka na minsan, kakatak sa camera, parang himatay na ako, dahil. Kasi puyat ako. Pero laban pa rin. Basta alam mo, parang hindi ko kayang iwanan. Love ko yung kada umaga. So, ayun, kahit na ano po yung pagdaanan, syempre may mga time, may mga lapses ka, bawi na lang the next time. Kumbaga, lagi po namin ginagawa to para sa kada umaga, para sa kada squad natin, sa mga manonood, and sa management po. Ayun. Galing. Love it. Na-pressure ka sa pagsagot, Kuya Chris. Ito naman si Copy-paste. Ferdy.
Ikaw, I Ferdy. couldn't agree more. Alam mo, Ikaw naman, Ferds, lagi what kita makes it... nakikita sa mga scripts noon. Hindi, sa mga ibang network. Basta Kala ko comedy. saan mo siya nakikita eh. No naman, Mama P. Walang ganon. Baka iba yung pinuntahan mo. Hindi, ito. Lagi ko siya nakikita sa lahat ng mga, siguro kasi Ibang nakasama network ko naman to. yung tatlong network. So, grabe, you're everywhere, no? Yung FM Aguas. FM Aguas, yan, FM Judith. Aguas. Tapos lahat ng Si director. Judith kasi. Sabi ko talaga, yung FM Aguas ba? Ito si Ferdy. Oo, yan si Ferdy. You are everywhere. Yun. Kasi nasa Comedy, bucket game list ko shows. talaga ang pagtrabuhan lahat ng network sa Pilipinas. Oo, lahat. So, yun ang totoo. Hindi. Nagsimula ako, actually, comedy writer. Ayun. I was a comedy writer for a gag show. Tapos nag-transition ako to mga sitcoms. Tapos, actually, lahat ng formats na sulatan ko, news na lang siguro yung hindi. Mata ng Agila, kung kailangan ninyo. Huwag mo na dagdagan. Kailangan ka namin nga eh. Hindi, pero kidding aside, totoo yung sinabi ni Nina, yung pagmamahal sa programa. Yun. Yun talaga yung nag-stick sa amin na hindi namin siya basta pwedeng iwan o hindi namin kayang iwan kahit pwede na. Dahil nga may mga offer. Hindi nga. Hindi nga. Kumbaga parang, ang inisip na lang namin, hindi na yung kapakanan namin, kundi yung kapakanan ng programa. Grabe Na kapag nawala kami, umalis pa kami, paano na yung mangyayari sa programa? Kaya, sabi ko, laban lang, di ba? Eh kung nagkakanda sakit na nga yung karamihan sa mga yan. Di ba? Pero... Bigyan na ng jacket ang mga ko. Wala. Yun lang, Wala yun ka lang. jacket dyan. O yung jacket ko sa kotse. Yun lang po. Yun lang actually yung reason kung ba't kami nagstay. Nakikita nyo rito. May puso na. Appreciate all your hard work, you guys. Ano ba bang pangarap ninyo? Para sa programa, hindi para sa buhay, ah. Wrap up na po. Nagra-wrap up na final message. Pangarap pa sa Pangarap for life. the show. Mga dapat abangan. For 2025. I think, pangarap ko ay, ayun, magtagal pa yung show. Kasi at least may trabaho pa tayong lahat. Syempre, ayun, maging successful pa, di ba? At mas marami pang ma-reach itong programa at mapanood. Kasi iba yung message na binibigay ng programang ito. At dapat naman mapanood lahat. Tama. Same with Julian. Sana tumagal pa, lumaki yung family natin lalo. Would you, Jerv? Siguro mas madami pang segments na mas masaya na makaka-relate tsaka makakabigay ng inspiration sa mga kada natin. Kasi sila din naman yung nagbibigay sa atin ng lakas and inspirasyon na ipagpatuloy pa natin yun. No? So habang may mga kada na sumusuporta sa atin, mas na-inspire tayo na mas doblehin, triplehin pa yung best natin to give them a good show. Yes, because after all, show talaga nila to, di ba? Yes. At anything you wanna tell them about kung anong nakaline na para sa 2025? Pwede na bang sabihin? Ano mga bagong Ako, dapat marami abangan? kaming aabangan for 2025. May mga bagong games, may mga bagong segments. Ayaw lang namin muna i-preempt. Pero meron kaming tuloy po kayo. Ayaw mo kayo lagay na yan. Na-prep na namin yan kanina. Pero hasta abangan yung 2025 is gonna be bigger, better kada umaga. Siguro final note, ang gusto kasi natin, lahat tayo dito, yung programa ito, hindi lang pang kada umaga, dapat pwede rin siyang kada tanghali, kada hapon, kada gabi. Kumbaga, maging buhay ng lahat ng mga nanonood yung programang kada umaga. Ayun siya. Love it. Na-pressure ka rin kaya, Nins? Maghanap ka na ng mga premyo. Marami daw Ayan ang aking more sponsors, more viewers, di ba? Actually po, nung nag-start time is na-stress ako sa views. Parang hundreds, day. Nakaka-stress talaga. Ay, nung nag-start, di ba, parang sabi ko, wala, ba't ganito yung views natin? Na-stress ako. And then eventually, thousands na. Tapos pag napapadpad ka sa ibang network, ay yung kada umaga, ang gaganda ng mga hosts nyo. Tapos ang gagaling nila. So parang, at least nare-recognize na po yung kada umaga. So kaya happy ako. At saka, Nins, eto, okay, last na. Last na po. OT na. Ito natutunan ko Dati, concerned din ako sa mga views na yan Nasa stress din ako dyan. Sa dressing room, Oo, pinag-uusapan pero yan. na-realize ko, isang tao lang ang maapektuhan ng isa sa mga kwento natin, ma-inspire, mapasaya, ayos na. Naalala ko, Mama P, And parang si Brooklyn yata yung nagturo nun, di ba? Na parang
bakit tayo mag-iisip, parang bakit tayo nakafocus dun sa big na viewers, bakit hindi tayo mag-focus dun kung ano yung quality na nabibigay natin, kahit iilan sila, pero yung nabibigay naman na impact dun sa ibang tao, malaki. Tinan mo yun? True. 7 years old, nangaral sa nanay. Kaya maraming at nagagawa natin to dahil dito sa mga Yes. Sa inyo. Maraming salamat guys for all your hard work. Meron ba kayong upcoming event? Naku! Yeah, syempre kada umaga, every 10 a.m. to 12 noon, Monday to Friday po yan, mga kami. Ready? Yun, follow lang Net25 FB page and YouTube channel po. Oo. At kung gusto nilang, kung meron silang gustong pa-feature, sino bang pwedeng makontak Oo sa inyo? nga. Itong dalawang to. Dito lang kami. Ayan. Ano yung Facebook account. Message na din po kayo sa Net25 page. Ayan. Napapasa yun sa ating mga researchers. Mga Kanet 25, this is Pia Guanyo Mago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!